Sinabuyan ng putik at pininturahan ng salitang magnanakaw ang gate ng compound ng mga Diskaya sa Pasig City. Ito ang ginawa ng ilang grupo kasama ng ilang disaster survivors na lumusob sa construction firm na pagmamay-ari ng mga Diskaya sa naturang lungsod. Sa kabilang dako, binato naman ng mga radyesta ng bulok na gulay, pintura at basang damit ang mga pulis sa labas ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Ang Malacanang may tugon sa mga kaganapang ito. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang isinasagawang investigasyon ay para sa kapakanan ng publiko. Nagbabala naman ang opisyal ng palasyo laban sa pagkalat ng maling impormasyon na maaring mag-udyok ng galit ng publiko at makasira sa kaayusan. Dagdag pa ni Castro, ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang irregularidad ay upang ipabatid sa taong bayan ang tunay na nangyayari at tiyakin ang pananagutan. Na isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Tiniyak din ng Malacanang na inatasan na ang mga kaukulang ahensya at puwersa ng batas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, umapela ang Malacanang sa publiko, lalo na sa mga kabataan at vulnerable sectors, na maging mapanuri at huwag magpadala sa galit laban sa gobyerno na maaring samantalahin ng mga rebeldeng komunista para sa kanilang recruitment. Sabi ni Jose Castro, hindi daan ang dahas sa pagsugpo sa katiwalian, kasabay ng panawagan ng pagkakaisa upang labanan ang korupsyon sa bansa. Ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sinasamantala umano ng mga rebeldeng komunista ang isyu ng korupsyon upang makahikayat ng bagong kasapi, partikular na mula sa hanay ng kabataan at mga sektor na madaling maimpluwensyahan. Gate naman ng palasyo, kung may ganitong galaw man, ay patuloy itong binabantayan ng pamahalaan. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ELCAC, monitoring po dyan.